Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may ituturo ako sa inyo. Sa aking palagay, oras na upang imulat ko kayo sa katotohanan na dapat niyong malaman. You see, sa modernong lipunan, mayroon tayong tinatawag na dominance hierarchy. Ito ang kinabibilangan ng alpha at ng beta males. Ito ang naghahati sa dalawang uri ng lalaki, kung saan nasa taas ang alpha at nasa baba ang beta males na sumusunod dito. At sa pagdaan ng panahon, dinungisa ng mga beta males ang sagisag ng pagiging alpha na para bang kahihiyan ang maging ganito dahil sa layuning manipulahin ang hierarkiya. Ngunit syempre, hindi sila nagtagumpay ibagsak ang sagisag ng alpha. Mga maihinang nilalang. At sa pagtagal ng panahon, umusbong ang isang uri na tila ba ay nasa pagitan ng alpha at beta. Ito ang tinatawag na sigma. At marami ang nagsasabi na mas mataas pa raw ito sa alpha pagdating sa hierarkiya. Ngunit ang totoo, halos pareho rin lang ang isang alpha at sigma. Makinig kang mabuti. Ang halimbawa ay isang leon. Isa itong tunay na alpha dahil sa pinamumunuan nito, habang ang isang mabangis na tigre naman ang halimbawa ng sigma. Nag-iisa ngunit lubhang mapanganib. Pareho silang apex predator. Parehong nasa taas ng food chain. Ngunit may magkaibang nature sila. Nauunawaan mo na ba? Kaya naman ang umusbong ito, maraming mga beta males ang nagsasabi na sila raw ay sigma. Mga self-proclaimed sigma. Wala namang alam sa tunay na kahulugan ito. Here is the truth. Ang pagiging sigma ay dala-dala mo na mula pa sa iyong pagsilang. It's like a code imprinted in your DNA. Meaning, ipinanganak ka na talagang sigma, alpha, or beta. Wala ka palang awareness sa bagay na ito. Hindi mo ito mababago. You are either born sigma or not. Kahit anong panonood mo ng mga video kung paano maging sigma, hindi ka magiging sigma. Ngunit may sikreto at matinding proseso kung gusto mo talaga maging tunay na sigma. Pero ang topic na yan ay tatalakayin ko sa ibang video na. You see, ang video na ito ay tungkol sa 5 senyales kung isa ka bang tunay na sigma o trying hard ka lang. Tapusin mo ang video na ito hanggang dulo at umunawang mabuti kung gusto mong malaman. Don't forget to like and subscribe. Mahaba ngunit magandang topic ito. Number 1. Quiet and observant. Isang inborn na katangian ng mga tunay na sigma. Tahimik lang sila at mapagmasid sa paligid. Marunong silang magbasa ng tao pero hindi mo sila mapapansing ginagawa ito. Hindi gaya ng mga mahihinang lalaki na dinaig pa ang mga babae sa ingay. Ang tunay na sigma alam ang halaga ng silence. Unawain mo ito. While an alpha uses words to lead, a real sigma uses silence to command. Ngayon, hindi porket tahimik ka, sigma ka na agad. Hangal. If you are silent but not dangerous, isa ka lang mahinang harmless na nilalang. Ang tulad mo ay isang bulate. You see, people often see silence as weakness. Kapag tahimik ka, ang impresyon ng mga tao sa iyo ay mahiyain o harmless na lalaki. Ngunit, ibahin mo ang tunay na sigma. Kapag sila ang tahimik, may tila ba kakaibang aura na bumabalot sa kanila. Mapapansin mo yan kung tunay talaga siyang sigma. Kahit tahimik lang siya, napakalakas pa rin ang presensya niya sa buong paligid. Dama ito ng lahat, pati ng alpha, lalo na mga beta at mga kababaihan. Alam ng sigma kung kailan lang siya dapat magsalita at matalino ito sa pagpili ng mga salitang gagamitin niya. May laman, may dating at hindi puro nonsense gaya ng mga beta na walang tigil ang bibig.
Basura naman ang sinasabi, mema lang, may makuhang atensyon lang. A real Sigma can see through everything dahil sa pagiging observant nito. Kaya bago mo banggain ang isang tunay na Sigma, think twice, then think again. Number 2, calm and non-reactive. A real Sigma knows how to handle stressful situations. Kalmado lang at klaro ang isipan. Bawal ang emosyon sa larong ito. You see, di gaya ng mga beta males na natataranta kapag tumaas na ang tensyon at lumaki na ang problema. Ang isang tunay na Sigma, kalmado lang itong nag-iisip ng solusyon dahil alam niya na hindi makakatulong ang pag-aalala at pagkataranta. Mas gugulo ang utak niya at hindi makakapag-isip ng maayos kung magpapatalo siya sa pressure ng sitwasyon. Kaya kung madali ka lang maapektuhan ng stress kaysa maghanap ng solusyon sa problema, you cannot call yourself a real Sigma. You see, a real Sigma handles everything calmly. Kaya kung simpleng problema lang stress ka na, napakaliit mong lalaki, napakahina at nakakaawa ka. A real Sigma is non-reactive. Instead, he is responsive. You see, kung reactive kang lalaki, emotion-based ito. Sa modernong terminolohiya, ang tawag nila ay OA at pang mga beta males lang ito. Responsive meaning, imbis na emosyon ang gamitin, utak ang ginagamit. Rational thinking rather than emotion-based. Kung simulat sa pool hindi ka ganito, wag mo nang ipilit. Ang tunay na Sigma ay pinanganak na ng ganito. You cannot transform yourself from beta to Sigma just by watching how-to videos. Number 3, not people pleaser. Ang tunay na Sigma, hindi people pleaser. Bagkus kabaliktaran siya nito. Wala sa bokabularyo niya ang paniwalaan basta-basta ang opinion ng iba. You see, Sigmas are wise people. Oo, observant sila at marunong din silang makinig. Lahat inaanalisa nila nang hindi halata. Kaya kung may opinion ka, pakikinggan nila ito at aanalisahin kung may sense ba o wala ang sinasabi mo. Mula sa laman ng mga salita mo hanggang sa uri ng tono ng pananalita mo, inoobserbahan nila yan. Hindi lang basta sense ang hinahanap nila. Malaking factor din ang intention mo sa pananalita mo. At kung di nila ito nagustuhan, they will leave. They won't waste time just to hear you and please you. Dahil ayaw na ayaw nila nito, pleasing people in order to be significant. Napakalaking kalokohan ito sa mga Sigma. They don't need to please people. They don't even need people. Kaya kung likas sa iyo ang pagiging people pleaser, huwag mo nang lokohin ang iyong sarili. Self-proclaimed Sigma. You see, real Sigmas are generally high value. At alam naman ninyong lahat, pleasing people will deteriorate your value as a man. Number 4, mysterious and strong presence. Isa ito sa mga strong signs na isa kang tunay na Sigma. You see, dahil sa may pagka-introvert ang mga Sigma, misteryoso ang mga tulad nila sa paningin ng mga tao. Take note, hindi porket tahimik ka, laging nakayuko ang ulo at walang kibo, akala mo misteryoso ka na ng lagay na yan. Hangal, being mysterious is more than just the style, it's a personality. May mga taong effortlessly mysterious at meron namang trying hard masyado, nagmomoka ng siraulo. Sa kaso ng mga real Sigma,
May kakaiba silang aura ng pagka-misteryoso, hindi pinipilit at natural lang ito. Kasabay nito ang pagkakaroon ng malakas na dating, strong presence kung tawagin. You see, sa panahon natin ngayon, akala ng marami ang pagkakaroon ng malakas na dating kailangan dapat magaling kang magsalita, extrovert ka at people person. Sure, you may gather attentions dahil dyan. Ngunit bilang tanda ng pagiging sigma, hindi niya ito kailangang gawin para lang magmukhang sigma. He can effortlessly make his presence strong. Nakakita ka na ba ng lalaking tahimik ngunit malakas ang dating kahit wala siyang imik na nasa tabi lang nagmamasid? Ramdam pa rin ang presensya niya sa lahat ng sulok ng silid. At kapag nagsalita siya, pinakikinggan siya ng lahat at nire-respeto. Lahat ay may takot kaya walang kayang mambastos sa kanya. That man is really born sigma. Number 5, genius introvert. Hindi lang iisang uri ang introvert na mga tao. Oo, introvert sila, ngunit may mga pagkakaiba-iba pa rin sila. Dito papasok ang real sigma. You see, you can be an introvert but not a sigma. Ang ordinaryong introvert, takot lang ito sa tao at umiiwas dito hanggat maaari. Ayaw nila ng nakikisalamuha sa masa dahil magulo at nakakaubos ito ng enerhiya nila. Mas pipiliin nilang manatili lang sa bahay, magkulong sa kwarto at maglaro ng online games maghapon o di kaya'y walang sawang kaka-cellphone. Oo, ganyan ang mga ordinaryong introvert. Ngunit ibahin mo ang mga sigma, sila ang mga genius introvert. Oo, hindi rin sila mahilig sa tao, pero hindi sila takot dito. And they pick their people carefully. You see, ang ordinaryong introvert, walang kakayaang humarap at magsalita sa harap ng maraming tao. They are socially awkward. Pero ang mga sigma na genius introvert ay mga excellent speaker. They use their intelligence and energy to radiate strong presence sa mga panauhin. Hindi ba't nasabi ko na matalino sila sa pagpili ng mga salita nila? Kaya may mga effective na speaker at mga boring na speaker. Dahil sa kakayahan ng mga sigma na bumasa ng tao, nagagamit nila ito sa kanilang impluensya. At ganyan sila kadelikado. Kung hindi mo nagagawa lahat ng yan, isa ka lang fake sigma na self-proclaimed. Pero wag kang mag-alala, nabanggit ko sa unang bahagi ng video na ito na may mga paraan at sekreto kung paano mag-transition sa pagiging sigma. Kung gusto mong mag-transition sa pagiging sigma, you only need one thing, at yun ay pain. Oo, tama ang narinig mo. Ngunit sa panibagong video ko na yan, mas liliwanagin. Subscribe lang at patuloy na sumubaybay. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kaawal.